Sa isang baryo na napapalibutan ng malalawak na palayan at masukal na kagubatan, may binatang halos walang pumapansin. Si Elmer, 18 taong gulang, hayat, madungi sa pananamit at madalas pinagkakatuwaan ng mga kabataan. Lumoki siyang ulila. Iniwan siya ng kanyang ama noong siya ay pasit pa lamang at namatay naman ang ina dahil sa isang misteryosong sakit na hindi may paliwanag ng albularyo. Dahil dito, kinukutya siya ng iba't ibang tao, sinasabihang malas, sumpa at anak ng dilim. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang tahimik, tinitiis ang bawat sumbat at bulong ng mga tao sa paligid. Hindi alam na marami, sa bawat gabi bago siya matulog, may mga kakaibang panaginip siyang paulit-ulit bumabalik. Isang anino ng dambuhalang ahas, isang hari ng kagubatan, ang laging lumalapit sa kanya. Sa mga panaginip na iyon, naririnig niya ang mahinang tinig na nagsasabing, "May oras ka ring darating, bata. Hindi ka nila maunawaan, ngunit ako ang iyong magiging gabay." Hindi niya alam kung imahinasyon lamang iyon o tanda na mas malaking bagay. Sa umaga, balik na naman si Elmer sa kanyang nakajis ng buhay. Gumigising siyang maaga para tumulong sa isang magsasakang kapitbahay kapalit ng kaunting bigas o gulay. Ngunit kahit ganoon, hindi siya tinatantanan ng tukso. Isang araw, habang nagbubuhat ng sako ng palay, biglang may sumigaw. "Oy, Elmer, baka kageting ka na ng ahas diyan sa bukid. Malas ka kasi, baka lumabas ang engkanto." Nagtawanan ang mga kabataan. Napayo ko lang siya at nagpatuloy sa trabaho. Pinipigilan ang luha. Sa kabila ng lahat ng ito, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang kanyang matalik na kaibigan na si Arnel. Isa itong simpleng binatilyo rin, ngunit masayahin at palatawa. Kung wala si Arnel, baka matagal nang sumuko si Elmer. "Tol, huwag mo na lang pansinin yung mga yon," sabi ni Arnel habang sabay silang naglalakad pa uwi. Hindi nila alam kung gaano kakasipag. Balang araw, makikita nila ang halaga mo. Napangiti sa Elmer, kahit pilit. "Sana nga, Nell. Pero minsan naiisip ko, baka tama sila. Baka sumpa talaga ako." "Ewan ko sa iyo," sabat ni Arnel. "Kung sumpa ka, edi sana peti ako nadadamay. Pero tingnan mo, buhay pa ako at mas malakas pa kaysa sa kanila." Sabay tawa. Naglakad silang dalawa papunta sa tabing ilog. Doon nila madalas inubos ang hapon, naghahagis ng bato sa tubig at nagkukwentuhan tungkol sa mga pangarap. Gusto ni Arnel maging sundalo balang araw, samantalang si Elmer, wala. Hindi niya alam kung anong kinabukasan ang naghihintay sa kanya. Ngunit isang gabi, habang mag-isa siyang naglalakad pa uwi, may naramdaman siyang kakaiba. Ang hangin ay tila mas malamig kaysa dati, at ang mga kuliglig na karaniwang maingay ay biglang natahimik. Sa may gilid ng kagubatan, nakarinig siya ng tunog ng dahong naggasgasan. Huminto siya at kinilabutan. "Arnel, ikaw ba yan?" sigaw niya. Umaasang kaibigan lang niya ang nagbibiro. Ngunit walang sumagot. Sa halip, isang mahabang ang umalingaw-ngaw mula sa dilim. Napaatras siya, nanginginig, at pakiramdam niya ay may matang nakatitig sa kanya. Bago siya tuluyang tumakbo, isang mahiwagang liwanag ang lumabas mula sa loob ng kagubatan. Doon niya nakita isang dambuhalang kobra, kasing haba ng punong kahoy, ang unti-unting lumilitaw. Ang mga mata nito ay kumikislap na tila apoy, at ang balat nito ay kumikinang na parang ginto. Sa halip na umatake, tumigil ito at tumingin diretso kay Elmer. Harabang may koneksyon silang hindi may paliwanag. Ang tinig na naririnig niya sa panaginip ay muling umalingaw-ngaw, ngunit ngayong gising siya. Dumating na ang oras, anak ng lupa. Hindi ka isinumpa. Pinili ka. Nanlaki ang mga mata na Elmer. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumakbo, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa lupa. Ang kobra ay dahan-dahang ibinuka ang bibig, at sa loob nito ay may dalawang kumikislap na pangil, parang diamante. Bago pa man siya makagalaw, bigla itong nagliyab sa kakaibang liwanag at tumilapon patungo sa kanya. Napapikit si Elmer, inasahang katapusan na niya iyon.
Ngunit imbes na kagatin, naramdaman niya ang matinding init na tila dumaloy sa kanyang buong katawan. Nang iminulat niya ang mga meta, wala na ang dambuhalang kobra. Ang naiwan na lamang ay ang kakaibang pakiramdam sa kanyang bibig, para bang may tumutubong matutulis na pangil sa kanyang mga gilagid. Habang hawak niya ang kanyang panga, narinig niya ang tinig muli. Ikaw ang bagong tagapagdala ng aking lakas. Ngunit tandaan mo, bawat kapangyarihan ay may kabayaran. Hapo at nanginginig, napaupo siya sa lupa. Hindi niya alam kung panaginip ba ang lahat o katotohanan. Ngunit isang bagay ang sigurado, nagbago na ang kanyang kapalaran. Kinabukasan, walang nakapansin ng kakaibang nangyari. Parang normal lang ang lahat. Ngunit habang kumakain siya ng kanin, napansin ni Arnel na may kakaiba. "To, ba't parang may bago sa ngipin mo?" Tanong nito, nakatitig. Biglang natigilan si Elmer, at sa likod ng kanyang labi, dama niya ang matutulis na pangil na pilit niyang itinatago. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Hindi niya rin alam kung kanino siya lalapit. Ang tanging malinaw sa kanya, may malaking sikreto na siyang kailangang pag-ingatan. At sa dilim ng kagubatan, may mga matang muli siyang pinagmamasdan. Simula noong gabing iyon, hindi na naging pareho ang mundo na Elmer. Sa bawat paggising niya, dama niya ang bigat ng isang lihim na hindi niya kayang ibahagi kahit kanino. Ang pangil na pilit niyang tinatago ay nagdadala ng kakaibang init sa kanyang katawan, para may enerhiyang gumagalaw sa kanyang dugo na handang sumabog anumang oras. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ng mga tao sa baryo na tila may pagbabago sa kanya. Ang deity nilang kinukutya at minamaliit ay biglang naging tahimik, tila malayo ang iniisip. Ang kanyang mga meta, na deity laging nakayuko, ay ngayon ay may lalim na parang kayang tumago sa sinumang titigan niya. Dahil dito, lalo siyang pinag-iisipan ng mga kapitbahay. Bakit parang kakaiba na sa Elmer? Bulong ng isa. Baka may tinatago talaga, yan. Sabi ko na nga ba, anak ng sumpa, sagot ng isa pa. Kahit wala silang pruweba, muling nabuhay ang mga tsismis tungkol sa pamilya niya. Matagal nang may mga bulong na ang ina ni Elmer ay hindi karaniwang babae. May nagsasabing nakita raw itong nagdarasal ng kakaibang orasyon bago namatay. Ang kanyang ama naman, walang nakakaalam kung saan napadpad. Ang sabi ng matatanda, may kasunduan daw itong nilabag, isang kasunduan na may kinalaman sa mga nilalang ng dilim. Si Elmer mismo ay walang malinaw na alaala tungkol dito. Ang alam lang niya, gabi-gabi, bago siya matulog noong bata pa, madalas niyang marinig ang ina na bumubulong ng mga dasal sa isang maliit na kahon na luma at yari sa kahoy. Isang gabi bago ito tuluyang namatay, mahigpit nitong hinawakan ang kamay niya at bumulong. Huwag mong bubuksan ang kahon hanggat hindi mo alam ang katotohanan. Ngunit matapos mamatay ang ina, nawala rin ang kahong iyon, parang biglang naglaho. Samantala, sa kabila ng mga iniisip na Elmer, nanatiling tapat ang kaibigang si Arnel. Ngunit kahit si Arnel ay napapansin ang mga pagbabago. "Tol, hindi ka na nakikipagkulitan," sabi nito minsang sabay silang kumakain ng tinapay. "Parang ang bigat-bigat mo. Kung may problema ka, sabihin mo lang. Wala namang sikreto na hindi natin kayang pag-usapan." Ngunit hindi makapagsalita si Elmer. Natatakot siyang kapag nalaman ni Arnel ang katotohanan. Baka ito'y lumayo. Kaya ngumiti na lamang siya at sinabing, "Wala to, Nell. Pagod lang siguro ako." Pero isang gabi, nang naglalakad siya pa uwi, bigla siyang nakarinig ng kakaibang tawag mula sa ilog. Hindi ito tunog ng hayop, kundi parang awit na malamig at nakakaakit. Dala ng kuryosidad, sinundan niya ang tinig. At sa gitna ng anino ng buwan, nakita niya ang isang nilalang na hindi niya akalaing totoo. Sa ibabaw ng tubig, may isang babae na ang kalahating katawan ay tao, ngunit ang ibabay parang sa isda. Isang syokoy na may nakakasilaw na mga mata. Ang buhok nito ay kumikislap na parang pilak sa ilalim ng buwan. Anak ng lupa, tagapagdala ng pangil, malamyos ang boses ng nilalang. "Alam mo ba kung anong pinapasok mo?" Nanlaki ang mga mata na Elmer. "Sino ka?"
Anong ibig mong sabihin? Ako si Salondra, bantay ng ilog. Matagal nang ipinagbabawal na muling ibigay ang kapangyarihan ng Haring Cobra. Ngunit pinili ka. At alam mo ba kung bakit? Dahil darating ang isang puwersa na mas madilim kaysa sa lahat ng aswang na kilala ninyo. Nalagutan ng hininga si Elmer sa narinig. Isang nilalang ang muling gigising, ang aswang na kumitil sa dugo ng iyong ina. Siya ang dahilan kung bakit nawala ang iyong ama. At kapag hindi ka naghanda, ikaw naman ang isusunod. Bago pa siya makapagtanong, lumapit ang Shokoy at iniabot ang isang bagay na kumikislap. Isang mutya na yari sa kabibi, hugis puso, na tila may ilaw na galing sa loob. Ito ang iniingatan ng iyong ina. Hinanap ko ito nang siya'y mawala. Ngayon, ito'y iyo na. Ngunit tandaan mo, hindi sapat ang pangil ng cobra. Kailangan mo ring matutunan kung paano gamitin ang pusong ito. Dahan-dahan niyang inabot ang mutya, at nang mahawakan niya ito, isang biglang bugso ng alaala ang dumaloy sa kanyang isipan. Ang ina niyang umiyak, ang ama niyang nakikipagtalo sa isang nilalang na animoy may mga pakpak, at ang sigaw ng sanggol na siya mismo. Mabilis ding naglaho ang mga imehe. Iniwan siyang hingal at nanginginig. Bakit ako? Hindi ko ito kaya. Bulong niya. Kung tatanggi ka, sagot ng Shokoy, hindi lamang ang sarili mo ang mawawala. Maging ang kaibigan mo, ang buong baryo, at ang lahat ng inosente, sila'y magiging biktima ng dilim. Ngunit imbes na tanggapin agad, pinili na Elmer na umiling. Hindi ako bayani. Isa lang akong hamak na binatilyo na hindi kayang ipagtanggol kahit sarili niya. Ngumiti ng mapait ang Shokoy. Marahil. Ngunit minsan, ang pinakamahinang binhi ang nagiging punong pinakamalakas. Pagkasabi nito, biglang lumubog ang Shokoy sa tubig. Iniwan siya roon na hawak ang mutya. Kinabukasan, pilit niyang binelewala ang lahat ng nangyari. Pero habang nagbubuhat siya ng mga kahoy sa bukid, biglang nabasag ang isang kahoy sa kanyang mga kamay. Hindi dahil mahina, kundi dahil sa lakas na hindi niya sinasadya. Nakita iyon ng isa sa mga kapitbahay. Diyos ko, anon klaseng lakas yon? Sigaw nito, sabay takbo palayo. Mula noon, lalo siyang tinignan ng mga tao na parang may tinatagong kababalaghan. At kahit si Arnel, na pinakamalapit sa kanya, ay napapansin ang mga pagbabago. So, sabi ni Arnel nang sabay silang naglalakad, kung may tinatago ka, sabihin mo sa akin. Kahit ano pa, yan, hindi kita iiwan. Ngunit bago siya nakasagot, biglang umihip ang malakas na hangin. Mula sa itaas ng puno, isang matandang lalaki ang bumaba. Nakaputi, may hawak na tungkod, at ang mga mata ay tila nakakakita ng lampas sa balat ng tao. Batang pinagkalooban ng pangil. Mahinahong sabi nito, ako ang albularyong hinahanap mo, kahit hindi mo alam. Ang oras ng pagtakas ay tapos na. Panahon na para pumili ka, tatakbo o lalaban. Nanlamig sa Elmer. Hawak ang mutya sa bulsa. Daman niya ang bigat ng pangil na unti-unting tumutubo sa kanyang bibig. Sa kanyang dibdib, naglalaban ang takot at ang misteryosong tawag ng kapalaran. At bago pa man siya makapagsalita, biglang nagdilim ang paligid. Mula sa malayo, narinig nila ang nakapanghihilapbot na sigaw, isang alulong na hindi galing sa tao. Napatitig ang albularyo kay Elmer. Dumating na sila. Simula ng gabing iyon, hindi na mapakali si Elmer. Sa bawat tunog ng hangin, sa bawat aninong dumaraan sa kanyang paningin, daman niya ang bigat ng mga salitang iniwan ng albularyo. Panahon na para pumili ka, tatakbo o lalaban. Ngunit paano siya lalaban kung sa loob-loob niya ay sira na siya? Paano kung ang sumpang sinasabi ng mga tao ay totoo? Habang naglalakad pa uwi, inalala niya ang kanyang ina. Ang mga mata nitong laging may luha. Ang mga gabi ng pagdasal na hindi niya maintindihan. Noon ay galit siya, galit na iniwan siya ng ina sa gitna ng sakit, at galit sa amang bigla na lang nawala. Pero ngayong unti-unti niyang nakikita ang mga piraso na nakaraan, naiintindihan niyang baka hindi sila basta nang iwan. Baka ipinaglaban siya ng mga ito hanggang sa huling hininga.
At iyon ang pinakamalaking sugat na dala niya. Ang pakiramdam na siya ang dahilan ng pagkawala ng kanyang pamilya. Kahit anong lakas ang ibinigay sa kanya ng Haring Cobra, hindi nito natatakpan ang kirot ng alaala. Kaya tuwing naiisip niyang siya ay magiging sandeta laban sa dilim, bumabalik ang tanong sa puso niya. Bakit ako? Ano bang nagawa kong tama para ako'y pagtiwalaan? Ngunit hindi lang alaala ang kanyang pinapasan. Sa baryo, unti-unti na siyang tinatalikuran. May mga gabi na may mga taong lihim na nagbabante sa kanyang kubo, sinusubukan siyang silipin. May mga inggay sa paligid, mga yabag na hindi niya makita, mga matang nakatitig mula sa dilim. Isang gabi, pagising niya, nakita niya may mga dugo na manok sa mismong pinto ng kanyang bahay. Parang babala. Kinabukasan, habang naglalakad siya kasama si Arnel, napansin nila ang kakaibang katahimikan. Wala ni isang ibon o kuliglig na maririnig. Tanging ang pagaspas ng mga dahon lamang. Bigla, mula sa masukal na damuhan, may lumabas na itim na aso na pulang-pula ang mga mata. Umunggol ito at unti-unting lumapit. Naku, tol, hindi normal yan, bulong ni Arnel, kitang nanginginig. Bago pa man makalapit ang aso, bigla itong tumalon. Ngunit bago tumama kay Elmer, kusang gumalaw ang kanyang katawan, mabilis, matalim. Sa isang iglap, nadaman niyang ang pangil niya ay tumubo, at mula sa kanyang lalamunan ay lumabas ang isang nakakatakot na huni, parang hising ng isang ahas. Tumigil ang aso, nanginginig, at sabay tumakbo palayo na parang natakot. Naiwan si Arnel na nakatitig sa kanya. Tol, ano yun? Nanginginig na tanong nito. Hindi makasagot si Elmer. Inigil niya ang mga pangil na pilit lumalabas sa kanyang bibig. Tumakbo siya palayo. Iniwan si Arnel sa gitna ng kalsada. Sa kanyang kubo, umupo siya at humagulgol. Sa unang pagkakataon, daman niya ang matinding hiya sa sarili. Ang taong pinakamalapit sa kanya, baka siya pa mismo ang katakutan. Ang takot niyang maabandona muli ay unti-unti nang nagiging totoo. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng lungkot, biglang lumitaw ang matandang albularyo sa harap ng kanyang kubo. Hindi man ito kumatok, basta na lamang pumasok na parang wala siyang pinto. Nakita ko ang nangyari, wika nito. Hindi ka dapat matakot sa lakas na ibinigay sa iyo. Ang mas dapat mong katakutan ay kung paano ito gagamitin ng dilim laban sa iyo. Napayo ko sa Elmer. Hindi ko kayang pigilan, matanda. Aano kung saktan ko ang mga taong mahalaga sa akin? Aano kung peti si Arnel, madamay? Anak, mahinahong tugon ng albularyo. Ang tunay na sumpa ay hindi ang pangil na dala mo, kundi ang takot mong kumilos. Tandaan mo, ang dilim ay laging nakakahanap ng puwang sa pusong marupok. Kung bibigay ka sa hiya at sakit, mas madali kang magiging kasangkapan nila. Bago pa man siya makasagot, biglang may umalingaw na malakas na alulong mula sa kagubatan. Hindi ito tunog ng hayop, kundi parang tinig ng mga kaluluwang naghihirap. Tumayo ang albularyo, hawak ang kanyang tungkod. Narito na sila, sabi nito, ang mga anino ng aswang. Ipinapadala sila para subukin ka. Lumabas sila ng kubo, at doon nakita ni Elmer ang mga gumagalaw na anyo sa dilim. Para silang tao, ngunit wala silang mukha, at ang kanilang mga anino ay humahaba at kumikiling sa lupa. Isa-isa silang lumapit, humihigop ng hangin, parang mga multong uhaw sa dugo. Natatakot ako, bulong na Elmer, nanginginig. Gamitin mo ang ibinigay sa iyo. Sigaw ng albularyo, ngunit nag-alinlangan siya, hanggang sa isang anino ang biglang tumalon at muntik na siyang lamunin. Sa isang iglap, kumislap ang mutya sa kanyang bulsa. Napilitan siyang hawakan ito, at nang mahawakan niya, biglang kumalat ang liwanag mula rito. Ang mga anino ay umatras, sumisigaw ng mga tinig na parang nagmumula sa libingan. Himinga ng malalim si Elmer, nakatitig sa kanyang kamay. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang baka kaya niya na. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naroon pa rin ang sakit, ang alaala ng ina, ang pagkawala ng ama, at ang takot na mawalan muli ng mahal sa buhay. At habang nakatayo siya sa gitna ng liwanag ng mutya,
Naramdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang batok. May ibang presensya. Isang tinig na pamilyar at malamig ang umusal sa kanyang isip. Anak, bakit ka lumalaban sa kapalaran mo? Ako ang tunay mong ama at ako ang magtuturo sa iyo ng daan. Nanlaki ang mga mata ni Elmer. Hindi niya alam kung imahinasyon lang iyon o totoo. Ngunit kung totoo man, isa lang ang ibig sabihin, hindi lang mga anino ng dilim ang kanyang haharapin. Ang mismong nakaraan niya ang unti-unting nagbabalik para guluhin siya. Mula na marinig ni Elmer ang malamig na tinig na tinatawag siyang anak, hindi na siya mapalagay. Sa bawat gabi, nananaginip siya ng mga imehe ng isang lalaki, malalalim ang meta, maputla ang mukha, at sa likod ng ngiti nito'y may nakatagong dilim. Hindi niya kilala, ngunit may kakaibang pamilyar sa tinig. Arang ang boses na iyon ang hinahanap ng puso niyang sabik sa pagkalinga ng ama, pero kasabay nito'y may bigat na nakakatakot. Kinabukasan, nakaupo siya sa tabing ilog, hawak ang mutiang iniwan ng Shokoy. Dumating si Arnel, dala ang 2 pirasong nilagang kamot. Tahimik silang kumain. Sa wakas, si Arnel ang unang nagsalita. Tol, hindi ko maintindihan ang lahat ng nangyayari. Pero nakita ko kahapon kung paano mo pinigilan ang mga anino. Hindi normal yon at hindi na rin normal ang paligid nating. May mangyayaring masama, ramdam ko. Hindi makatingin sa Elmer. Baka nga, Nell. Pero ang totoo, natatakot ako. Ano kung totoo nga na ako ang anak ng dilim? Ano kung imbes na iligtas ang baryo, ako mismo ang magiging dahilan ng pagkasira nito? Mahigpit siyang tinapik ni Arnel sa balikat. Kung anong mangyari, hindi kita iiwan. Kaibigan mo ako. Kahit maging anong kleseng nilalang ka, tol, magkasama tayo. Sa mga salitang iyon, may bahagyang ginhawa sa puso ni Elmer, ngunit hindi nito natatanggal ang bigat ng pangungusap na narinig niya kagabi. Kung ang tinig na iyon ay talagang sa kanyang ama, ibig sabihin, hindi lang siya iniwan. Baka itinulak siya mismo sa kapahamakan. Habang papalapit ang mga araw, lalo ring dumarami ang kakaibang senyales sa baryo. May mga alagang baboy na biglang nawawala, tanging mga buto na lamang ang natitira sa kulungan. May mga manok na para bang piniga hanggang maubos ang dugo. At ang pinakanakakatakot, isang batang lalaki ang biglang nakasakit, nangingitim ang balet at tila hinihigop ang lakas ng katawan. Wala rin magawa ang mga albularyo. Dahil dito, mas tumindi ang takot at hinala ng mga tao kay Elmer. Sa bawat pagdaan niya sa pelengke, naririnig niya ang mga bulong. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Siya ang may dala na malas. Dapat palayasin na yan bago pa dumami ang masama. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang ipaliwanag na hindi siya ang may gawa. Ngunit paano kung tama sila? Paano kung unti-unti ngang lumalabas ang dilim sa kanya? Dumating ang albularyo isang gabi, dala ang ilang halamang gamot at isang luman ngunit kakaibang sibat na yari sa kahoy. Sa dulo nito'y may nakaukit na mga simbolong hindi maintindihan na Elmer. Ito ang sandeta ng banahaw, wika na matanda. Isa sa mga ilang bagay na hindi kayang lapitan ng tunay na aswang. Hindi ito para sa akin, kundi para sa iyo. Nanlaki ang mga mata na Elmer. Para sa akin, ano ko naman magagamit yan? Hindi nga ako marunong lumaban. Hindi sandeta ang nagpaalakas, sagot ng albularyo, kundi ang nagdadala nito. Pero tandaan mo, kapag hinawakan mo ito, ibig sabihin tinatanggap mo na ang laban. Matagal bago inabot na Elmer ang sibat. Nang mahawakan niya, may malamig na dumaloy sa kanyang katawan, ngunit kasabay nito'y may liwanag na tila tumutugon sa mutya sa kanyang bulsa. Hindi ko alam kung kaya ko, mahina niyang sabi. Walang siguradong nakakaya, tugon na matanda. Ngunit mas malaking kasalanan ang hindi subukan. Habang sinusubukang sanayin ng albularyo si Elmer, palaging nasa tabi si Arnel, pinapanood at tinuturuan din ng ilang simpleng galaw. Ngunit ramdam na Elmer ang bigat ng bawat gabi, dahil habang siya ay lumalakas, lalo ring lumalapit ang kaaway. Isang hating gabi, habang nagsasanay silang tatlo, biglang nagdilim ang paligid.
Hindi ito karaniwang gabi. Ang buwan na bilog at maliwanag ay biglang natakpan ng ulap at mula sa hangin ay lumabas ang mga aninong kahawig ng mga tao. Ngunit ngayon, mas malinaw na ang kanilang anyo. Mayroon ng mga pakpak, mahahabang kuko at mga matang nagliliyab. Mga alagad ng aswang, bulong ng albularyo. Hindi pa siya ang darating, pero sinusubukan na tayong takutin. Nakahanda ang sibat na Elmer, nanginginig ang kamay. Sa gilid niya, si Arnel ay hawak lamang ng isang kahoy na pamalo, pilit na matapang ngunit halata ang kaba. Biglang sumugod ang isa sa mga nilalang, at bago pa makagalaw si Elmer, naitulak siya ni Arnel sa gilid. Tumama ang kuko ng halimaw sa lupa, nag-iwan ng bakas na parang sinunog. Sa loob ng ilang segundo, halos madapa si Arnel, ngunit nagawa niyang itulak pabalik gamit ang kahoy. "Tol, tumayo ka na," sigaw niya. Himigpit ang hawak na Elmer sa sibat. Sa wakas, itinapat niya ito sa nilalang. Nang mabangga, nagliyab ang sibat at napasigaw ang halimaw habang unti-unting naglaho sa hangin. Ngunit sa bawat aninong nawawala, mas marami pa ang sumusulpot, hanggang sa biglang tumigil ang lahat. Ang mga anino ay umetras, at ang kanilang mga tinig ay nagsanib bilang isang tinig na bumubulong sa dilim. Hindi mo sila may liligtas. Lahat ng mahal mo'y mawawala. At sa huli, ikaw mismo ang magiging isa sa amin. Nanginginig si Elmer, hawak ang sibat, halos bumigay ang tuhod. Sa dibdib niya, naglalaban ang dalawang boses, ang boses ng ina at ang malamig na tinig ng sinasabing ama. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na muling bumalik ang mga nilalang. Ngunit iniwan nila ang takot at babala sa lahat. Si Arnel ay pilit na nagtatapang-tapangan, ngunit sa mata niya ay may takot na hindi may tago. Ang albularyo na may mas naging seryoso, sinasabing malapit na ang tunay na pag-atik. Si Elmer, sa kanyang tahimik na gabi, ay nakaupo lamang, hawak ang mutya at ang sibat. Sa bawat pintig ng puso, dama niya ang bigat ng pagpili. Hindi pa dumarating ang huling laban, ngunit ang dilim ay unti-unti nang bumabalot sa kanilang mundo. At sa kalayuan, mula sa kagubatan, may pairs ng pulang matang patagong nakamasid, hindi anino, hindi alagad, kundi ang mismong nilalang na matagal nang hinihintay. Lumipas ang mga araw na puno ng kaba at katahimikan. Sa unang tingin, tila bumalik ang normal na takbo ng baryo. May mga nagbubungkal ng palay, mga bata na naglalaro sa tabi ng ilog, at ang mga matatanday na kukwentuhan sa ilalim ng punong mangga. Ngunit para kay Elmer, bawat tunog ng hangin ay parang babala, bawat anino sa dilim ay banta. Isang gabi, habang nag-iisa siyang nagbabante sa labas ng kanyang kubo, biglang lumapit si Arnel. May dala itong sulo at tinapay, pinilit ng ngumiti. "Tol, alam kong hirap ka na, pero isipin mo, hindi ka nag-iisa. Laban natin to, hindi lang sa'yo." Napangiti sa Elmer kahit pilit. "Salamat, Nell. Kung wala ka, baka matagal na akong bumigay." Ngunit sa mga mata ni Arnel, may kung anong hindi may tago, isang takot na may kasamang lihim. At bagamat pilit nitong itinatago, naramdaman ni Elmer na may bagay na hindi sinasabi ang kaibigan niya. Kinabukasan, habang nag-iensayo kasama ang albularyo, biglang dumating ang isang matandang babae na nakaputi. May daladalang supot ng mga halamang gamot. Dahan-dahan itong lumapit at tumitig kay Elmer. "Yan ba ang batang pinagkalooban ng pangil?" Malamig ang boses nito. Sagot ng albularyo. Ngunit hindi pa handa. Kailangan pa niyang matuto. Tumango ang matanda, ngunit bago ito umalis, bumulong, "Magmadali kayo. Dahil mayroong nagtataksil sa inyo. Hindi lahat ng kaibigan ay kaibigan." Napatingin agad si Elmer kay Arnel, na nu'y nakaupo lamang at tahimik. Hindi siya makapaniwala. Si Arnel, ang tanging taong nanatili sa kanya sa lahat ng hirap, ngunit bumalik sa kanyang isip ang mga mata nito kagabi, ang lihim na hindi masabi. Pag-uwi nila, hindi mapakali si Elmer. Hindi niya kayang akusahan ang kaibigan, ngunit hindi rin niya kayang ipikit ang mga mata. Kaya ng gabing iyon, sinundan niya si Arnel ng palihim.
Nakita niyang nagtungo ito sa gilid ng kagubatan, dala ang isang maliit na sisidlan ng langis. Doon, may kausap itong anino na hindi maaninag. Bantayan mo siya. Narinig ni Elmer na sabi ni Arnel, mahina ang tinig. Pero huwag mo siyang sasaktan, hindi pang gayon. Halos mabingi si Elmer sa sariling tibok ng puso. Sino ang kausap ni Arnel? Bakit tila may kasunduan ito? Gusto niyang lapitan, gusto niyang tanungin, pero pinili niyang manatili sa dilim. Kinabukasan, wala siyang sinabi. Ngunit sa kanyang dibdib, para may unti-unting puwang na lumalaki. Ang tiwalang binuo niya kay Arnel ay nabahiran ng alinlangan. Samantala, mas lumalala ang mga kakaibang pangyayari sa baryo. May mga baka na natatagpuang wala ng laman, para bang hinihigop mula sa loob. May mga taong biglang nakakasakit at hindi na nagigising. At ang pinakamasaklap, isang gabi, isang bata ang tuluyang nawala. Iniwan lamang ang kanyang tsinelas sa gilid ng kalsada. Dito nagsimulang mag-alsa ang mga tao laban kay Elmer. Siya ang malas. Siya ang nagdadala ng mga halimaw dito, sigaw ng isa. Dapat palayasin na siya bago pa tayo maubos. Dagdag ng iba. Kahit anong paliwanag ng albularyo, hindi sila nakikinig. Lalong bumigat ang mundo kay Elmer. Pag-uwi niya, halos masira na ang loob niya. Hawak niya ang sibat, hawak ang mutya. Ngunit sa isip niya, hindi niya alam kung para saan ang lahat ng ito. Lalo pa nang muling bumalik ang tinig sa kanyang isipan, ang tinig na nagsasabing siya ay anak. Nakikita mo na, hindi ba? Hindi ka nila tatanggapin. Kahit anong gawin mo, takot pa rin sila. Sa huli, ikaw at ako lang ang magkasama. Dahil dugo ko ang dumadaloy sa iyo. Napayo ko sa Elmer, luhaan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magtanong. Ngunit imbes na sagot, naramdaman niya ang matinding lamig sa paligid. Nang tumingin siya, sa sulok ng kanyang kubo ay may nakatayong anino, matangkad, maputla, at ang mga matay pulang-pula. Ngunit hindi ito tuluyang lumapit. Sa halip, ngumiti ito at naglahong parang usok. Kinabukasan, muli niyang hinarap si Arnel. Nel, may tinatago ka ba sa akin? Diretsong tanong niya. Nagulat si Arnel, pero agad itong umiwas ng tingin. Tol, hindi mo maiintindihan. Ginagawa ko lang ang lahat para protektahan ka. Protektahan? O niloloko? Singhal na Elmer. Sino ang kausap mo kagabi sa gubat? Natigilan si Arnel, nanlaki ang mga mata. Ilang segundo bago ito sumagot, at sa bawat segundo, parang tinutusok ang puso na Elmer. Tol, totoo, may nakikipag-usap sa akin. Pero hindi sila kalaban. Sila ang nagbigay ng babala na ikaw ang magiging daan para makapasok ang dilim. Sabi nila, kapag hindi kita babantayan, lahat tayo'y mamamatay. Nanlamig sa Elmer. Ibig sabihin, bantay mo ako. Hindi ka talaga naniniwala sa akin. Hindi makasagot si Arnel. Ang katahimikan nito ang lalong nagpatindi ng sakit. Bago pa man sila makapag-usap na mas maayos, biglang yumanig ang lupa. Sa malayo, mula sa kagubatan, may naglalakihang mga anino na parang halimaw na nakagapos. Ang mga puno ay nagsipagtumba at ang hangin ay nagdala ng amoy ng dugo. Dumadating na sila, bulong ng albularyo na biglang lumitaw. At hindi pa handa ang lahat. Hawak ang sibat, nanginginig si Elmer. Sa kanyang likod, si Arnel ay nakatayo ngunit hindi makatingin sa kanya. Sa dibdib ni Elmer, 2 sugat ang sabay na bumuka, ang takot sa kaaway, at ang sakit ng pagtataksil ng tanging kaibigan na pinagkatiwalaan niya. At mula sa dilim ng kagubatan, narinig nila ang tinig na umalingaungaw, mas malakas, mas malinaw kaysa dati. Anak, malapit na tayong magkita. Huwag ka nang lumaban. Sa huli, ako pa rin ang hahanapin mo. Nanginig ang lupa at umalingaungaw ang buong kagubatan. Ang mga ibon ay biglang nagsiliparan at ang mga aso sa baryo ay tahol ng tahol, tila may paparating na unos. Hawak ni Elmer ang sibat na iniabot ng albularyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang mutya na nakasabit sa kanyang lig ay kumikislap, arang sumasabay sa tibok ng kanyang puso. Ngayon na, Elmer, sabi ng albularyo,
Nanginginig rin ang tinig. Wala nang atrasan. Nasa iyo ang laban na ito. Tandaan mo, hindi lang lakas ang puhunan, kundi puso. Ngunit sa tabi niya, si Arnel ay nakatayo, hindi makatingin ng diretso. Ang sugat ng kanyang pagtataksil ay sariwa pa rin sa puso ni Elmer, ngunit wala na siyang oras para magduda. Mula sa kadiliman ng kagubatan, lumitaw ang nilalang. Mas matangkad pa sa anumang tao, ang balet ay kulay abo na tila tuyong lupa. Ang mga kuko'y mahaba at matalim. Ngunit ang pinakanakakakilabot ay ang mga mata nito. Tulang apoy na tuwid na nakatingin kay Elmer. At nang magsalita ito, parang umukit ang tinig sa kanyang kaluluwa. Anak, bulong ng halimaw, dugo ko ang dumadaloy sa iyo. Bakit ka lumalaban? Halos bumigay ang tuhod na Elmer. Totoo nga, hindi ito bangunggot. Ang kaaway na kinakatakutan nila ay may koneksyon sa kanya, dugo mismo. Ngunit pinilit niyang tumayo. Pinilit niyang hawakan ang sibat. Hindi ako ikaw, sigaw niya. At hindi ako magiging ikaw. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang sumalakay ang mga anino, mga maliliit na halimaw na parang nilalang nagawa sa usok. Tumalon sila mula sa lahat ng direksyon, bumabalot at sumasakal. Tinulungan siya ng albularyo, nagbitaw ng mga orasyon, habang si Arnel naman ay humawak ng itok at pinagtataga ang mga anino. Tol, sigaw ni Arnel habang nakikipaglaban. Hindi pa huli. Maniwala ka, nandito pa rin ako. Ngunit hindi agad naniwala si Elmer. Ang kirot ng pagdududa ay mas mabigat pa sa mismong halimaw na kaharap niya. At iyon ang sinamantala ng nilalang. Lumapit ang halimaw, dahan-dahan, parang tiyak na ang panalo nito. Hindi kanila tanggap, sabi nito, sabay pakawala na nakabibinging halakhak. Sino pa ba ang makakaunawa sa iyo kundi ako? Halika at sabay tayong mamuno. Anak at ama sa ilalim ng dilim. Sumisikip ang dibdib na Elmer. Totoo ba? Walang ibang nakakakilala sa kanya kundi ang halimaw na ito. Ngunit bago siya tuluyang lamunin ng duda, biglang sumigaw si Arnel. Hindi siya ikaw, Elmer. Nakita ko kung paano mo nilabanan ang lahat para sa amin. Kung dugo lang ang batayan, matagal ka nang naging halimaw, pero pinili mong maging tao. Napatingin si Elmer kay Arnel. Sa kabila ng pagtataksil nito, naroon ang katotohanan sa kanyang mga meta, ang tapat na tiwala na hindi naglaho. At doon niya naramdaman ang bigat ng lahat, ang sakit, ang takot, at ang responsibilidad na hindi na niya matatakbuhan. Sa unang pagkakataon, tumayo siya ng matatag. Itinaas niya ang sibat at ang mutya sa kanyang dibdib ay kumislap ng mas maliwanag. Kung talagang dugo mo ang dumadaloy sa akin, sigaw na Elmer, ngayon ko patutunayan na kaya kong baguhin ang sumpa. Isang malakas na sigaw ang binitawan niya at sumugod siya sa halimaw. Ang kanilang banggaan ay yumanik sa lupa. Ang sibat at mga kuko ay nagsalpukan at bawat tama ay nagbubunga ng apoy at usok. Hindi mo ako tatalunin, anak, sigaw ng halimaw. Hindi ako anak mo, balik ni Elmer, sabay saksak ng sibat. Ngunit hindi iyon sapat. Malakas ang halimaw, at bawat sugat na tinatamo nito ay agad nagsasara. Unti-unti, bumigat ang laban kay Elmer. Hanggang sa isang sandali, biglang tumalon si Arnel at itinulak si Elmer palayo. Tinanggap nito ang isang malakas na hampas ng halimaw. Tumilapon siya, duguan, halos hindi makahinga. Nel, sigaw na Elmer. Huminga ng malalim si Arnel. Mumiti kahit may dugo sa labi. Tol, hindi kita pinrotektahan dahil bantay lang ako. Ginawa ko, to kasi ikaw ang kaibigan ko. Ikaw ang pag-asa namin. At bago pa man makasagot si Elmer, bumagsak si Arnel, tuluyang nawalan ng malay. Naramdaman ni Elmer ang matinding apoy sa kanyang dibdib. Ang sakit ng pagkawala, ang bigat ng sakripisyo ng kaibigan, at ang galit na hindi na niya kayang pigilan. Ang mutya ay biglang nagliyab sa liwanag, at ang sibat ay kumislap na parang kidlat. Hindi ako magpapatalo, sigaw niya, sabay bigwas ng buong lakas. Tumagos ang sibat sa dibdib ng halimaw. Isang nakabibinging alingaungaw ang umalingaungaw, at ang katawan nito'y nagliyab,
parang abo na tinatanggay ng hangin. Ngunit bago ito tuluyang maglaho, nakangiti pa rin ito at nagsalita. Hahaha, anak, akala mo'y tapos na. Hindi ako mawawala hanggat may dugo kong dumadaloy sa iyo. At naglaho ito, iniwan si Elmer na nakaluhod, hawak ang sibat na umiinit pa sa liwanag. Tahimik ang paligid, maliban sa mahinang ihip ng hangin. Nakita niyang nakahandusay si Arnel, walang galaw. Niyakap niya ito, luhaan. So salamat. Hindi ko makakalimutan. Ngunit bago niya tuluyang maibsan ang sakit, naramdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang batok. Isang bulong ang dumampi muli sa kanyang isipan. Hindi pa tapos, Elmer. Ako'y bahagi mo. At darating ang araw, ikaw mismo ang magiging halimaw. At doon nagtapos ang gabi, hindi sa ganap na tagumpay, kundi sa bigat ng panibagong tanong, kaya ba niyang talunin ang kadilimang nasa loob mismo niya? Madilim pa rin ang kagubatan, ngunit unti-unti nang sumisilip ang sinag ng araw mula sa silangan. Ang hangin ay malamig at may amoy ng abo na parang bakas ng nilalang na naglaho. Nakaluhod si Elmer, yakap ang halos walang buhay na katawan ni Arnel. Ang dugo ng kaibigan ay dumante sa kanyang braso at ang bigat ng lahat ay bumagsak sa kanyang dibdib. Mahina niyang bulong, halos hindi makalabas ang boses. Bakit mo pa kinailangan magpakasakripisyo? Ngunit wala ng tugon. Tahimik ang paligid at tanging pintig ng kanyang sariling puso ang naririnig niya. Ilang sandali pa'y lumapit ang albularyo. Maingat, parang ayaw gambalain ang bigat ng damdamin. Inilagay niya ang kamay sa balikat na Elmer. Anak, hindi na sayang ang ginawa niya. Inili niyang iligtas ka, kasi alam niyang ikaw lang ang may kakayahang tapusin ang sumpa. Napakagat si Elmer sa labi. Ramdam niya ang init ng luha na dumadaloy sa kanyang mukha. Totoo. Pinili ni Arnel ang mag-alay ng sarili. Ngunit paano niya haharapin ang buhay nang wala ang kaibigan niya, lalo pat may iniwan pang babala ang halimaw? Bumigat lalo ang kanyang dibdib. Sa katahimikan, narinig nila ang yabag mula sa likod. Ang ilang taga-baryo, na sinunden ang mga kakaibang ingay, ay dumating. Nakita nila ang abo sa lupa, ang sugat ni Arnel, at si Elmer na nakaluhod, yakap ang kaibigan. Walang nagsalita. Ang ilan ay lumapit at nagantanda, habang ang iba'y tahimik na umiyak. Sa unang pagkakataon, nakita ni Elmer ang mga taong dati may pag-aalinlangan sa kanya. Hindi sila lumapit para husgahan siya, kundi para damayan. Isang matandang babae ang nagsalita, nanginginig ang tinig. Anak, matagal nang ginugulo ng nilalang na iyon ang baryo. At ikaw ang nagpatigil sa kanya. Utang namin ang katahimikan sa iyo. Napayo ko sa Elmer. Kung katahimikan lang ang kapalit, bakit kailangan pang may mamatay? Walang sumagot. At sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang bigat ng pagpili, ang lumaban, ang tumanggap ng kapalaran, ang harapin ang sumpa kahit may kapalit na buhay. Ilang araw ang lumipas. Inilibing si Arnel sa gilid ng baryo, malapit sa isang puno ng nara. Dumolo ang halos lahat, at sa bawat panalangin, naroon ang bigat ng pagkawalan ngunit may halong pasasalamat. Para bang sa huling pagkakataon, kinilala si Arnel hindi bilang isang taong nakamali, kundi bilang isang kaibigang nagligtas. Si Elmer, tahimik lang na nakatayo sa tabi ng puntod. Sa liig niya, nakasabit pa rin ang mutya ng ngayon ay tila walang liwanag, parang natulog na rin matapos ang laban. Lumapit muli ang albularyo. Anak, anya, tandaan mo ang huling sinabi ng halimaw. Hindi pa tapos ang lahat. Ang dugo niya ay dumadaloy sa iyo. Ngunit hindi iyon sumpa na di na mababago. Ikaw mismo ang magiging sagot kung ito'y magiging dilim o liwanag. Tumingala si Elmer. Paano kung tama siya? Paano kung balang araw ako mismo ang maging halimaw? Mahinang ngumiti ang albularyo. Kung dumating man ang araw na iyon, may kaibahan ka sa kanya. May puso kang marunong magmahal at magsakripisyo. Iyon ang kalasag na hindi niya kailanman nagkaroon. Tahimik sa Elmer. Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, dala pa rin niya ang bigat ng pangamba. Lumipas ang mga linggo,
at unti-unting bumalik ang buhay sa baryo. Ang mga batay muling naglalaro, ang mga magsasakay bumalik sa bukid, at ang gabi hindi na kasing dilim gaya ng dati. Ngunit para kay Elmer, may sugat na hindi basta maghihilom. Minsan, kapag mag-isa siya, nadarama niya ang malamig na bulong sa kanyang isipan, mga salita ng halimaw na nagsasabing hindi pa tapos ang lahat. Sa tuwing naririnig niya iyon, pinipisil niya ang mutya, inapaalalahanan ang sarili sa sakripisyong iniwan ni Arnel. Isang gabi, habang nakaupo siya sa ilalim ng puno ng nara kung saan nakalibing ang kaibigan, nagsalita siya ng mahina. "Tol, hindi ko alam kung kaya ko pa, pero susubukan ko. Hindi ko hahayaang masayang ang binigay mo." Sa sandaling iyon, tila may malamig na hangin na dumampi sa kanyang pisngi, parang sagot ng isang kaibigang tahimik na nakikinig. At doon niya napagtanto, hindi lahat ng laban ay matatapos sa isang gabi. May mga laban na dala habang buhay, laban sa loob ng puso, laban sa takot, laban sa dilim na laging nagtatago sa sulok ng isipan. Ngunit kahit ganoon, may halong pag-asa. Dahil kung kaya niyang tumindig matapos ang lahat ng sakit at sakripisyo, baka nga may pagkakataon pa siyang baguhin ang kapalaran. Nilingon niya ang baryo. May mga ilaw na muling sumisindi, mga taong muling nagtitiwala. At sa kabila ng lahat, naroon ang isang tahimik na pangako, na hindi matatapos ang kwento dito. Himinga siya ng malalim, tinanaw ang kalangitan na puno ng bituin. "Kung sumpa man ang dala ko," bulong niya, "gadawin kong kalasag. Kung dugo ng halimaw ang dumadaloy sa akin, gadawin kong lakas para pigilan ang iba. Hindi ako susuko. Hindi ako magiging ikaw." At sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan, para may bahid ng pag-asa na nagsimulang umusbong. Hindi tiyak ang bukas, ngunit tiyak ang isang bagay. Ang pagpili ni Elmer na lumaban ay hindi matatapos sa isang gabi ng dilim. Ito'y magiging kwento ng patuloy na pagtindig, ng sugat na nagiging lakas, at ng pusong marunong magmahal sa kabila ng lahat. At kung darating ang araw na muli siyang tawagin ng dilim, handa siyang sumagot. Dahil minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pagpatay sa halimaw sa labas, kundi ang pananatiling tao sa kabila ng halimaw sa loob.